Siya lang kayo ni Congressman Acop at saka ni Congressman Tambunting sa doon po sa kung saan po kayong kwarto na pasamantalang naka-custody. Ano po ba talaga ang buong kwento nito, sir? Oo po, tama yon. Pumunta si Congressman Acop at si Congressman Tambunting. Ito ang Wow Trending. Congressman Acop pumunta pala sa kulungan nila ni Ka Eric at Doktora Lorin Badoy kung saan sila nakadetain sa House of Representatives. Kasama sila si Congressman Tambunting at Velasco. Pero bigo ang mga kampon ni Tambaloslos na malaman kung sino ang kanyang source na nasa Senado pa mismo nagtatrabaho. Sa interview ni Ka Eric sa isang vlogger na si Brothers Travelers, dito nilinaw ni Ka Eric na walang bargaining o kapalit na napag-usapan para sila ni Doktora Badoy ay palayain. May mga lumalabas kasi na haka-haka na may kapalit daw ang paglaya nila ni Ka Eric at Doktora Lorin Badoy. Ayon pa kay Ka Eric na natakot ang mga kampo ni Tambaloslos sa sinampang kaso nila ni Attorney Harry Roque at asawa nila ni Ka Eric at Doktora Lorin Badoy dahil siguradoan niya na matatalo sila sa kaso. At isa pa ang pagpirma ng manifesto ng mga retired at active VMAers. We truly admire Ka Eric at Doktora Lorin Badoy for the courage to fight corruption and abuse of power in Congress. Keep it up mga idol, laban lang po, nakasuporta po ang sambayanan sa inyo. Saludo ako sa inyo. Ka Eric, mabuhay ka, suportado ka namin ng mga tropang Scout Ranger. Sila ang kailangan natin, walang kinakatakutan na mga gumagawa ng kabulastugan. Maging mapagmatsyag tayong lahat, lalo na sa ating kapaligiran. Tulungan natin sila si Ka Eric at Ma'am Lorin Badoy at Tatay Digong, pati na rin si BP Sara Duterte. Don't give up sa tamang gawain. Mabuhay ka, Ka Eric. Sana matapos na lahat ang paghihirap ng mga Pilipino at mawala na sa pwesto tong mga buhayang nasa gobyerno. Masaya ako na pinaglaban mo ang katotohanan. Salute you kuya, ang talino mo maglow. Kuya Eric, para may defender kami sa mga taong gustong ilubog ang Pilipinas. Salute to you sir. Ka Eric, napahanga mo ako. Talagang mas matalino ka pa sa ibang mapang-abusong congressman. Natulala ako sa mga paliwanag mo sa mga tanong ni Sir Dan. Mabuhay ka, Ka Eric. Napakatalino mo, Ka Eric. Mabuhay ka po. Laban lang po. Napakadami mo pong alam na hindi namin nalalaman. Maraming salamat Sir Ka Eric. I vote for Senador Ka Eric. Laban lang po sa lahat ng pinagdadaanan nyo. Hindi po magwawagi ang kasamaan. God bless at mag-ingat po kayo palagi. Na hindi tayo papayag na maghahari-harian sa ating bayan ang mga hambog at aroganting mga politiko na walang ibang layunin kundi magsipsip kay Speaker Martin Romualdez. Gagamitin nila ang Kongreso para apakan ang karapatan ng mamamayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, salamat po at totoo naman po yung sinabi nyo, Sir Eric. Sir, ito yung mainit na issue ngayon at kasi marami po nagtatanong dun sa last interview po ninyo. Regarding, di ba, inantabayanan po namin yung from the first day until na makalabas po kayo. Yung pong issue na may statement daw si Congressman Tambunting at parang nagkaroon ng bargain doon sa paglabas po nyo ni Dr. Lorin doon po sa Congress. Totoo po ba na nagbanggit po kayo ng pangalan at para palabasin po kayo? In return kasi, nabaltaan po namin dito, pinasya lang kayo ni Congressman Acop at saka ni Congressman Tambunting sa doon po sa kung saan po kayong kwarto na pasamantalang naka-custody. Ano po ba talaga ang buong kwento nito, sir? Oo po, tama yon. Pumunta si Congressman Acop at si Congressman Tambunting. At pati si House Secretary General Velasco. Uulitin ko, hindi ko po kailanman i-reveal ang source ng impormasyon na nagtatanong. Hindi man tumutugma ang datos doon sa sinasabi ng House of Representatives patungkol sa 1.8 billion na kagastusan ng Speaker of the House sa mga travel. Totoo naman pala na may mga naiiwan pa silang 2 billion mahigit pesos. 2 billion and 20 million na hindi pa nauubos patapos ng taon. So walang mali sa tanong na yon. Kaya ako, naninindigan ako sa source ko na hindi ko dapat i-reveal. At wala akong i-reveal na pangalan sapagkat ito ay sagradong kasunduan ng mga journalists sa kanilang informants at sa mga nagsishare
ng mga mahalagang impormasyon bilang source ng balita at talakayan ng mga journalists at broadcasters kagaya natin. Pangalawa, kung ano man ang version of story ni Congressman Tambunting sa kanya yon, I will not corroborate that, and at the same time, I will stand by the provision of the SOTO law. So wala pong pangalan, walang identity, at hindi ko po ituturo o ikakanta ang source ng pagtatanong na yon sapagkat hindi mali ang ginawa niya. Hindi po rin paglabag yon sa karapatan na mag-demand tayo ng transparency and accountability sa ating mga lingkod bayan at mga public officials kagaya ng Kongreso, ng mga members nito. So there is no any name that I should reveal or I will reveal or I revealed already. Eric, ano po, kasi marami hong haka-haka ang lumalabas. Baka nagkaroon daw ng executive session kasi alam naman natin, pag executive session, bawal ilabas o i-reveal yung anumang napag-usapan doon. Like, sabi ko nga, baka matulad tayo kay Mayor Teddy Tumang na kung ano pinag-usapan sa executive session, no? Biglang inilabas niya na contempt siya, 30 days inukulong. Wala lang po nangyari executive session, sir. Wala po. Hindi ko alam kung ano ang hugot ng patama at ng mga pahayag ni Congressman Tambunting. At as far as I am concerned, kami po ay inilabas dahil sa nakikita ng Kongreso ang mounting or paakyat at palawak na galit ng mamamayang Pilipino sa ginawa nilang pag-abuso sa kapangyarihan at paglabag sa karapatan sa kalayaan, illegal na pag-aresto, illegal na pagdetini at walang due process at paglabag sa constitutional and fundamental rights namin ni Dr. Badoy. Pangalawa, pinalaya kami dahil hindi lamang lumalawak ang pressure ng iba't ibang sektor, Brother Dan. Lumakas din po ang reklamo at pahayag na ginawa ng mga PME graduates at mga kaalyado nilang mga retirees at mga senior officers na nanggaling sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police. And thirdly, pinalaya kami para i-technical ng Kongreso, ng House of Representatives, ang na-file na petition for certiorari and motion and petition for habeas corpus. Sapagkat alam nila na matatalo sila sa Korte Suprema. Sapagkat walang batayan, illegal at abusado ang ginawa nilang pagpapakulong at paglabag sa aming mga karapatan at pangbubusal sa loob ng Kongreso, the way ito ngayon ang ginagawa ng MTRCB at ng NTC ay mga illegal na hakbang under the whims of caprices and compass ni Martin Romualdez na pinababayaan ng kanyang pinsan na si Bongbong Marcos na supposedly siya ang presidente ng bansa. Nilalabag po ang kalayaan at karapatan na pumuna sa mga public officials, nilalabag po ang independent media and press freedom, nilalabag po ang mga karapatan na nakasaad sa Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, and property without the due process of law. Walang hearing, wala pang presentation of evidence or weighing of evidence, basta na lang sinuspende. Ganon din sa MTRCB. Wala silang karapatan na makialam sa mga pagpapadaloy ng program ng public affairs program ng isang network o ng isang radio station o ng media. At pangatlo, malinaw po ng aming pagtindig dito at ang interview mo na ito, Brother Dan, ay pagpapakita na regardless kung kami ay konektado sa SMNI o hindi, regardless kung kami ay malapit o kaibigan ni Duterte, ni Sara Duterte, ang ating pangalawang Pangulo, ni former President Rodrigo Duterte, hindi po yon ang batayan kung bakit dapat tayo magkaisa, manindigan at pagpahayag ng mali, ng ating pagtutol sa mali na ginagawa ng gobyernong ito sapagkat ito ay usapin ang tinatawag na creeping martial law. There is a creeping silent martial law. Ang malungkot, ang hayagang nag-aabuso ng kapangyarihan ng Kongreso at ng batas ay hindi si Bongbong Marcos Jr. direkta, kung hindi ang mga kagrupo ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Siya po ang tinuturo namin na pinagmumulan nitong paggapang at paggalaw ng abusado ng MTRCB at ng National Telecommunications Commission na kung saan po ang pinanggalingan nito ay ang reklamo ni Martin Romualdez na napuna siya. At ang reklamo niya na pinababayaan, nagpapahayag at nai-interview ang mag-amang Sara Duterte at Rodrigo Duterte sa SMNI News Channel. Ito po ay mga kalayaang
sibil at politikal na ginagarantiya ng ating batas, subalit gustong labagin nila Martin Romualdez at ng kanya mga kasabwat na kongresista na mga sipsip sa kanya at pati na po ang mga CPP, NPA, NDF na kasabwat niya. Ang malungkot, Brother Dan, pati yung executive department ay kayang paikutin at kayang gapangin at kumpasan ng puwersa at impluwensya ni Martin Romualdez at ng kanyang puwersa sa House of Representatives, so to the point na ang MTRCB at ang NTC, which are offices and agencies of government under the office of the President, ay kaya niyang diktahan at pagalawin ayon sa kumpas na kagustuhan nila para atakihin ang mga political enemies nila or perceived political critics nila, Brother Dan. Sir Eric, ano po? Nabanggit niyo po kanina na 'di ba ang SMNI po ay suspendido na. So in 30 days, meron po bang ginagawang hakbang ang pamunuan po ng SMNI para po dito? Meron po ba silang gagawing pagpa-file motion? Hindi ko alam yung mga terms nila, TRO, ano po ba itong dapat na gawin po nila? May ganyang hakbangin po ba ang SMNI? Opo, most likely, Brother Dan, magmi-meeting pa lamang ang mga legal team and legal councils ng SMNI at ng management nito. Makikita mo yung malisyusong attempt. Naka-break po ang mga korte natin ngayon, Brother Dan. Wala kang matatakbuhan. Ang mga abogado ngayon naka-vacation mode. Ang halos lahat naka-celebratory mode, nag-break na ang lahat. Tiniming nila na wala kang matatakbuhan na korte. Tiniming nila na walang mga immediate available na mga abogado. So makita mo talaga ang malisyuso at abusadong hakbang na ginawa ng gobyernong ito ni Marcos sa kumpas ng kanyang pinsan ni si Martin Romualdez. So tama po kayo, the only remedy here is to go to court. But right now, naka-break ang mga court. Baka January 10 pa? O January. Baka January 10 pa babalik ang mga korte. Mantakin mo yung MTRCB, wala na. After 14 days, wala ka na matatakbuhan na korte kasi magpapaso na ang 14 days niya. Pero those are things na dapat pagdedesisyonan ng korte. Kasi mauulit ito, Brother Dan. So, tama po kayo. The only recourse here is to go to Supreme Court for certiorari, file a petition for certiorari with prayer for injunction. Yun pong dapat gawin. So, pag sinabing certiorari, nagpipetition ka sa Korte Suprema, na i-review ang aksyon ng NTC at ng MTRCB kung ito ba ay may paglabag sa batas, ito ba ay umabuso sa kapangyarihan, at ito ay ang tinatawag na grave abuse of discretion in authority, at ang ginawa nila ay illegal at bawal. So ayan ang ibig sabihin ng certiorari. At ang ibig sabihin naman ng injunction ay pinapatigil mo ang aksyon laban sa interes ng isang partidong inaagrabyado ng kapangyarihan ng gobyerno like MTRCB at NTC. Ang problema sa MTRCB, January 5 lifted ng preventive suspension. So wala ka nang magiging moot in academic sa korte. Loko-loko nga, tarantado nga talaga, Brother Dan, ang ginawa nito. Para lang latiguhin ka. At hindi pa nila ni-reveal sino ang complainant, Brother Dan, sa MTRCB. Hindi ba wala, sir? Hindi na-reveal. Hindi sinabi. Hindi ba si sir, hindi ba si Mix Nograles ang nag-complain? Si Congressman sa NTC yun. Sa NTC yun. Oo, sa NTC. Hindi pa sinabi kung sa gikan sa masa at sa laban kasama ang bayan, wala, hindi pa binanggit ng MTRCB, basta diri sa complaint lang. So, alam naman natin sinong orchestrator nito lahat, kumpas yan ni Martin Romualdez. Ang sa National Telecommunications, buong network, radio stations and network sa buong Pilipinas, pinapasarado nila for 30 days. Pero tingnan mo, baka January 10 ka pa makakatakbo sa korte. Dahil naka-break ang korte ngayon. So, pagdating na sa January, mga January 22 or 23, magiging lifted na ang kanilang preventives, ang kanilang suspension order. However, sa January 4 pa rin sila mag-hearing. Saan ka nakakita niyan, brother? Walang investigation sila. Wala silang ginawang hearing, pero iso-suspend ka, pero ang hearing next year pa. First time ko nakita ito. Sir, actually sa akin hindi para sa amin po mga political blogger, hindi po ito first time na nangyari naman sa amin dito, na wala pang investigasyon. Alam niyo yung mga nangyari doon sa Department of Justice. Sir, nabanggit niyo po kanina na hindi
hindi sinabi at hindi ipinaalam ng MTRCB kung sino ang complainant. Hindi pa pwedeng kuhanin po yun para malaman natin, which is alam naman natin na ang Congress. I think doon papunta 'yon. Brother Amek, Brother Dan, doon papunta 'yon na i-request 'yon. However, technically maglalapse na ang kanyang preventive suspension by January 4 or 5. So, kung tatakbo ka sa korte, paso na. Kaya hindi, pero siguro magiging academic issue na siya. Wala nang effect, pero dapat the court must review. Yan ang ibig sabihin ng certiorari. So that it will become a jurisprudence. It will become a landmark decision. Pero kung ako titingnan ko, regardless kung sino yung ginamit na complainant, the orchestrator, yung nagkukumpas nitong nangyayari ngayon na paggamit sa MTRCB, paggamit sa NTC, at paggamit sa kapangyarihan ng Kongreso for investigation para mangharas, i-bully, intimidate, takutin at gulat-gulatin ang mga media outlet and media practitioners kagaya namin na critical or hindi kapanalig sa political ambition ni Speaker Martin Romualdez. Walang ibang nagkukumpas nito ng mga pangyayaring ito. Ang itinuturo namin dito ay si Speaker Martin Romualdez at mga kasabwat niyang politikong sipsip sa Kongreso at ang konsentidor niyang pinsan na si Bongbong Marcos Jr. Sa kanila nang gagaling ito lahat, Brother Dan. At mananagot sila dito sa mamamayan, may pagtitimpi at may pagpapasensya ang taong bayan, pero napupuno din ang saluk ng mamamayan, lalo na sa paghahanap ng katarungan that there is now an existing creeping silent martial law na ginagamit ni Martin Romualdez, tudo-tudo ang kanyang poder at koneksyon sa presidente para labagin ang mga batas na tinatabusuhin ang kapangyarihan ng gobyerno laban sa mga mamamayan at mga tao at grupo na kinakalaban niya sa kanyang political ambition. Okay. Ito kumakalat na, sir, iba ko muna po, sir, Eric, may bumabali-balita, ito, sigurado nauuna po kayo sa balita, na nakapasok na daw po ba ang ICC dito sa Pilipinas? Is it true? Hindi po ICC pa na mga prosecutors o team of prosecutor, kundi mga researchers nila. So, advanced party yan ang nakuha natin. Itinatago nila. Ang nagkakanlong dyan, Brother Dan, ay ang grupo ng CPP, NPA, NDF, yung NUPL. National Union of Patakas Lawyers. Kasi mga tagapagpatakas ng NPA yan eh. So ang grupo na yan ay binuo ng NPA, ng Communist Party, para maging abogado nila. Ang country consultant, legal consultant ng ICC or International Criminal Court ay si Cristina Conte. Ito ay active urban operative ng CPP, NPA, NDF na nagtatago sa maskara ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers. So sa tanong mo kung nandito na ang ICC, ang sagot ko, mga legal researchers nila ito na nagbubuo na ng mga dokumento, interviews, so that by January or early February next year, ang prosecutors na ng ICC ang pupunta dito.